Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa araw na ito. Salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataong makita ang bagong araw na ito. Isang araw na puno ng pag-asa, pagmamahal, at mga pagpapala mula sa Kanya. Ang bawat umaga ay isang regalo mula sa langit, isang pagkakataong magsimula ng panibago, at isang oportunidad na makasama natin ang aming Panginoon sa lahat ng aming mga gawain. Sa araw na ito, nais kong ipahayag ang aming malaking pasasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas, ng pag-asa at ng walang hanggang pagmamahal na kailangan natin araw-araw. Salamat Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na muli naming makikita ang inyong mga kamangha-manghang gawa sa aming mga buhay. Salamat sa bawat hininga na inyong binibigay sa amin, sa bawat tibok ng aming puso na patunay ng inyong walang hanggang pag-aalaga. Salamat sa mga pagkakaibigan na inyong inilagay sa aming mga buhay, sa mga pamilyang nagmamahal sa amin at sa lahat ng mga taong nagiging instrumento ninyo upang ipakita ang inyong kabutihan. Salamat sa tahanan na inyong ibinigay sa amin, sa pagkaing nasa aming mga mesa, at sa lahat ng mga pangangailangan namin na inyong tinutugunan araw-araw nang hindi namin kailangang mag-alala. Ang inyong mga pagpapala ay hindi maubos-ubos, at ang inyong kabutihan ay sumasalamin sa bawat sulok ng aming mga buhay. Sa umaga na ito, nais naming pag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na magbago ng aming mga kapalaran sa loob lamang ng isang araw. Maraming beses sa aming mga buhay na nakaramdam tayo ng pagkawalang pag-asa, ng pagkabigo at ng takot sa kinabukasan. Maraming beses din tayong naging sanhi ng aming mga sariling problema dahil sa mga maling desisyon na aming ginawa. Ngunit ang Diyos natin ay Diyos ng mga himala, Diyos ng mga bagong simula, at Diyos na nagbibigay ng walang hanggang pagkakataon sa mga taong bumabalik sa Kanya ng may tapat na puso. Ang tema natin ngayon ay nakatuon sa pagkakaalam na ang Diyos ay may kakayahang baguhin ang lahat ng mga bagay sa aming mga buhay sa loob lamang ng isang araw, isang oras o isang sandali kung kinakailangan. Ang aming bersikulo para sa araw na ito ay mula sa aklat ng Haring Salomon sa mga Kawikaan 16:9 na nagsasabing, "Ang puso ng tao ay nagpaplano ng kaniyang daan, ngunit ang Panginoon ang siyang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang." Ang bersikulo na ito ay nagpapakita sa atin na kahit gaano man tayo kagaling sa pagpaplano, kahit gaano man natin kaayusin ang lahat ng mga detalye ng aming mga buhay, sa huli ay ang Diyos pa rin ang may kontrol sa lahat. Siya ang siyang mag-aayos sa aming mga landas, siya ang siyang magbibigay ng tamang direksyon, at siya ang siyang magtutuwid sa mga bagay na hindi namin kayang ayusin sa aming sariling lakas. Ito ay nagbibigay sa atin ng malaking kapayapaan dahil alam natin na hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa bukas dahil ang aming Panginoon ay nasa kontrol ng lahat. Kaya sa araw na ito, nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba ng video na ito. Ibahagi ninyo sa amin ang mga bagay na gustong baguhin ng Diyos sa inyong mga buhay, ang mga hiling ninyo na nais ninyong sagutin ng Panginoon, at ang mga testimonya ninyo tungkol sa mga himala na naranasan ninyo sa nakaraang mga araw. Ang aming mga panalangin ay mas makapangyarihan kapag pinagsama-sama natin ang aming mga puso sa Panginoon. Samahan ninyo ako ngayon sa panalangin ito na magbabago sa inyong mga kapalaran, na magdadala sa inyo ng pag-asa at na magbubuklod sa aming mga puso sa walang hanggang pagmamahal ng aming Panginoong Hesukristo. Simulan natin ngayon ang aming panalangin sa pamamagitan ng pagtahimik sa presensya ng Diyos, sa pagpapatahimik ng aming mga isip sa lahat ng mga iniisip natin, at sa pagtuon ng aming mga puso sa Kanya na siyang tanging makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kaligayahan.
Panginoong Diyos, Ama naming nasa kalangitan, lumapit kami sa inyo ngayong umaga nang may pusong puno ng pasasalamat at pagpupugay sa inyong malaking kadakilaan. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil muli ninyo kaming ginising para makita ang araw na ito, para makamtan ang mga pagkakatagong nakahanda ninyo para sa amin, at para maging saksi ng mga kahangahangang gawa ninyo sa mundo. Kami ay lumalapit sa inyo hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil sa walang hanggang awa ninyo at dahil sa dugo ng inyong anak na si Jesus na nagbigay sa amin ng karapatan na tawagin kayong Ama. Salamat sa inyo na sa kabila ng aming mga pagkukulang, ng aming mga kasalanan at ng mga pagkakamali namin sa nakaraang mga araw, patuloy pa rin ninyo kaming tinatanggap ng buong pagmamahal at walang kondisyon. Salamat sa inyo, Panginoong Diyos, sa umaga na ito na naging simbolo ng bagong pag-asa sa aming mga buhay. Salamat sa bawat sinag ng araw na tumama sa aming mga mukha nang magising kami, na nagpapaalala sa amin na kayo ay ang ilaw ng mundo at na sa inyo walang anumang kadiliman. Salamat sa hangin na aming nahihinga, sa tubig na aming naiiinom, sa pagkaing nabibili namin sa merkado at sa lahat ng mga biyayang araw-araw ninyo naming binibigay na madalas naming hindi napapansin o nakakalimutan naming pasalamatan. Salamat sa mga natutulog naming mga mahal sa buhay na ligtas, sa inyong pag-aalaga kagabi, sa mga kapatid namin sa buong mundo na nagsisimba din ngayong umaga, at sa lahat ng mga taong nagdarasal para sa amin kahit hindi namin kilala. Kilala namin, Panginoong Diyos, na kayo ay nandito sa aming panalangin ngayong umaga. Nadarama namin ang inyong presensya sa bawat salitang binibigkas namin, sa bawat hiningang ginagawa namin, at sa bawat tibok ng aming mga puso na humahanga sa inyong kadakilaan. Kayo ay hindi malayong Diyos na hindi makakalapit, kundi kayo ay malapit na Ama na handang makinig sa lahat ng aming mga hinaing, ng aming mga pangarap, at ng aming mga takot. Kayo ay Diyos na nagiging kasama namin sa lahat ng aming mga lakad, na nagiging gabay namin sa lahat ng aming mga desisyon, at na nagiging lakas namin sa lahat ng aming mga pagsubok. Maraming salamat sa inyo na hindi ninyo kami pinabayaan sa aming mga panahong nahirapan kami at na patuloy ninyo kaming ginagabayan tungo sa mga lugar na nakahanda ninyo para sa amin. Ngayong umaga na ito, Panginoong Diyos, nais naming pag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan ninyo na magbago ng aming mga kapalaran sa loob lamang ng isang araw. Alam namin, Panginoon, na ang mga araw na ito ay puno ng mga hamon, ng mga pagsubok na minsan ay nakakapagpabagabag sa aming mga isip at puso. Marami sa amin ang nakakaranas ng mga pangangailang pinansyal, ng mga problema sa kalusugan, ng mga gusot sa pamilya at ng mga takot tungkol sa kinabukasan. Marami din sa amin ang nakakaranas ng pangmatagalang mga problema na tila walang solusyon, ng mga karanasan na nagiging sanhi ng aming pagkabalisa at ng mga sitwasyon na nakakagawa ng aming pagkawalang pag-asa. Ngunit alam namin, Panginoong Diyos, na ang bersikulo na aming binasa kanina mula sa mga Kawikaan 16:9 ay nagpapaalala sa amin na kahit gaano man kami kagaling sa pagpaplano, kayo pa rin ang may kontrol sa lahat. Ang aming mga plano ay maaaring mag-fail. Ang aming mga pangarap ay maaaring hindi ma-achieve sa panahon na gusto namin. At ang aming mga estratehiya ay maaaring hindi gumana. Ngunit ang inyong mga plano para sa amin ay palaging perpekto, palaging nasa tamang panahon, at palaging naglalayong magdala sa amin ng kabutihan at pag-asa. Kayo ay may kakayahang baguhin ang lahat ng mga bagay sa aming mga buhay sa loob lamang ng isang araw. Dahil kayo ay Diyos ng mga imposible, Diyos ng mga himala, at Diyos na walang limitasyon sa kakayahan. Panginoong Diyos, umaamin kami sa inyo na hindi namin laging nauunawaan ang mga paraan ninyo. Maraming beses kaming natutukso na mag-give up kapag hindi agad namin nakikita ang mga sagot sa aming mga panalangin.
kapag parang tumatagal ng sobra ang mga pagsubok na aming dinadaanan at kapag nagiging mahirap maintindihan kung bakit kailangan naming dumaan sa mga karanasang nakakasama sa aming loob. Umaamin din namin na maraming beses kaming nagiging impatient sa inyong mga timing na gusto naming agawin mula sa inyo ang kontrol ng aming mga buhay at na madalas naming nakakalimutan na trustihan kayo sa mga bagay na hindi namin kaya kontrolin. Kaya sa umaga na ito, Panginoong Diyos, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng malaking pananampalataya sa inyong mga kakayahan na magbago ng lahat sa aming mga buhay. Hinihingi namin sa inyo na maging patient kami sa inyong mga timing, na maging matiisin sa mga proseso na kinakailangan naming dumaan, at na maging mga taong handang mag-surrender sa inyong kalooban para sa aming mga buhay. Hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng kakayahang makita ang inyong mga gawa sa mga lugar na hindi namin inaasahan, na maranasan ang inyong mga himala sa mga panahong akala namin ay imposible na, at na maging mga channel ng inyong pagmamahal sa mga taong nangangailangan ng pag-asa ngayong araw. Hinihingi din namin sa inyo, Panginoong Diyos, na baguhin ninyo ang aming mga puso upang maging mas katulad ninyo. Baguhin ang aming mga ugali na nakakasama sa aming kapwa, ang aming mga attitude na nagiging hadlang sa aming paglago, at ang aming mga takot na pumipigil sa amin na gawin ang mga bagay na gusto ninyo para sa amin. Hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng wisdom na makagawa ng tamang mga desisyon, ng courage na harapin ang mga bagay na nakakatakot sa amin, at ng strength na magpatuloy sa mga panahong gusto na naming sumuko. Hinihingi namin sa inyo na gawing kami mga taong handang maging blessing sa iba, na ready na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan at na willing na ipakita ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga gawa. Hinihingi din namin sa inyo na baguhin ninyo ang mga sitwasyon sa aming mga buhay na matagal nang naging source ng stress at pagkabalisa. Ang mga financial problem na aming kinakaharap, ang mga health issue na bumabagabag sa amin o sa aming mga mahal sa buhay, ang mga relationship problem na nagiging sanhi ng aming pagkakauwi, at ang mga work situation na nagiging cause ng aming frustration. Alam namin na kayo ay may power na baguhin ang lahat ng mga ito sa loob lamang ng isang araw, at nagtitiwala kami na gagawin ninyo ito sa tamang panahon at sa paraan na makakabuti sa amin. Hinihingi namin sa inyo na pagpalain ninyo ng espesyal na paraan ang mga taong nanonood ng video na ito ngayong umaga. Pagpalain ang bawat pamilya, ang bawat pangarap, ang bawat business at ang bawat ministry na inilagay ninyo sa kanilang mga puso. Gawing kami mga taong handyang makinig sa inyong tinig, na ready na sumunod sa inyong mga utos at na willing na maging mga instrumento ninyo para sa pagbabago ng mundo. Tulad ng sinabi ninyo sa aklat ng Jeremias 29:11, sapagkat ako'y nakakaalam ng mga pag-iisip na iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Salamat sa inyo na ang lahat ng mga plano ninyo para sa amin ay mga plano ng kabutihan, ng kapayapaan at ng pag-asa. Hindi ninyo kami iniisip na parusahan, kundi nais ninyo kaming pagpalain ng higit pa sa aming mga inaasahan. Sa mga Kawikaan 3:6, sinabi din ninyo, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag mong iasa ang inyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga paraan at tutuwirin niya ang inyong mga landas. Salamat sa inyo, Panginoon, na kayo ay handyang gabayan ang bawat hakbang na aming ginagawa. Basta lamang ay magtitiwala kami sa inyo ng buong puso at hindi iaasa ang sarili naming wisdom lamang. Sa Roma 8:28, nagsabi din kayo, at alam namin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakaisa para sa ikabubuti ng mga tumutulong sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kaniyang layunin. Salamat sa inyo
na kahit ang mga masasamang karanasan na dumadaan sa aming mga buhay ay ginagamit ninyo para sa aming ikabubuti, para sa aming paglago, at para sa aming mas malapit na pakikipag-ugnayan sa inyo. Sa Juan Bartolino 14, nangako naman kayo, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya mang sumasampalataya sa akin ay gagawin din niya ang mga gawang ginagawa ko. At gagawa pa siyang mas dakilang mga gawa kaysa rito, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. At anumang inyong hilingin sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung inyong hilingin sa akin ang anumang bagay sa aking pangalan ay aking gagawin." Salamat sa inyo sa mga pangakong ito na nagbibigay sa amin ng lakas na magtiwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa mga pangako ninyong hindi nagbabago. Sa Isaiah 55:11, sinabi din ninyo, "Gayon din ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi ito magbabalik sa akin ng walang kabuluhan, kundi tutupad nito ang aking nasain at gagawa ng kusang nilayon ko." Salamat sa inyo na ang lahat ng mga salita ninyo sa Biblia ay hindi nagloloko, na lahat ng mga pangako ninyo ay natutupad, at na maaasahan namin ang bawat salitang binanggit ninyo. Sa araw na ito, Panginoong Diyos, nagkukonsagra kami ng aming mga sarili sa inyong kalooban. Nais naming maging mga taong palaging handa na gawin ang inyong mga kagustuhan, na handiyang magsakripisyo para sa inyong kingdom, at na willing na ibigay ang aming mga talento at kakayahan para sa paglilingkod sa inyo at sa kapwa. Ginagawa namin ang commitment na sa lahat ng mga desisyon na aming gagawin ngayong araw, uunahin namin ang inyong kalooban kaysa sa aming sariling mga gusto. Gagawin namin ang commitment na sa lahat ng mga relasyon na aming pakikipag-ugnayan, ipapakita namin ang inyong pagmamahal at awa. Gagawin namin ang commitment na sa lahat ng mga opportunity na ibibigay ninyo sa amin, gagamitin namin ang mga ito para sa inyong kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng maraming tao. Ngayon naman, Panginoong Diyos, nais namin kayong makipag-ugnayan para sa aming mga kapamilya na nagiging center ng aming mga buhay araw-araw. Salamat sa inyo sa mga asawa namin na nagiging kasama namin sa lahat ng mga kaginhawahan at kahirapan ng buhay, na nagiging source ng encouragement sa mga panahong nanghihina kami at na patuloy na nagmamahal sa amin kahit nakikita nila ang lahat ng aming mga pagkukulang. Hinihingi namin sa inyo na pagpalain ninyo ang aming mga relasyon sa kanila, na gawing mas malalim ang aming pagmamahalan, na alisin ninyo ang lahat ng mga hadlang na umiiral sa pagitan namin at nabigyan ninyo kami ng mas maraming mga taon pa na magsama sa mundo na ito. Protektahan ninyo sila mula sa lahat ng mga sakit, sa lahat ng mga panganib at sa lahat ng mga tukso na maaaring makasisira sa aming pagkakaisa. Salamat din sa inyo, Panginoong Diyos, sa aming mga anak na nagbibigay ng malaking kasiyahan at purpose sa aming mga buhay. Salamat sa kanilang mga tawa na nakakawala ng aming stress, sa kanilang mga yakap na nagbibigay sa amin ng comfort, at sa kanilang mga tanong na nagtuturo sa amin na mas maging patient at understanding. Hinihingi namin sa inyo na protektahan ninyo sila sa lahat ng mga panganib na nasa mundo, sa lahat ng mga masasamang impluensya na makakasama sa kanilang paglago at sa lahat ng mga tukso na makakasira sa kanilang pananampalataya sa inyo. Bigyan ninyo sila ng wisdom na makagawa ng tamang mga desisyon sa lahat ng mga stage ng kanilang mga buhay, ng strength na harapin ang mga challenges na dadaan sa kanilang mga buhay, at ng puso na laging naghahanap ng inyo sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Hinihingi din namin sa inyo na pagpalain ang kanilang mga pag-aaral, ang kanilang mga pangarap na gusto nilang makamtan, at ang lahat ng mga talento na inilagay ninyo sa kanila. Gawing sila mga batang may takot sa inyo, na may respeto sa kanilang mga magulang at nakatatanda, at na may puso ng pagtulong sa mga taong nangangailangan.
Pagpalain ang kanilang mga kaibigan na nakakasama nila araw-araw at gawing sila mga positive influence sa buhay ng aming mga anak. Salamat din sa inyo, sa aming mga magulang, na naging first teacher namin sa buhay, na nagturo sa amin ng mga values na ginagamit namin hanggang ngayon, at na nagsakripisyo ng maraming bagay upang mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Marami na sa kanila ang nasa heaven ninyo na, ngunit para sa mga nandito pa rin, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng magandang kalusugan, ng kapayapaan ng isip at ng kasiyahan sa mga natitirang taon ng kanilang mga buhay. Bigyan ninyo kami ng mga oportunidad na makabawi sa kanila para sa lahat ng ginawa nila para sa amin, na mapakita sa kanila ang aming pagmamahal at pasasalamat, at na maging blessing sa kanilang mga buhay tulad ng naging blessing nila sa amin. Para sa aming mga kapatid na kapamilya, hinihingi namin sa inyo na pagpalain din ninyo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya at ang lahat ng mga ginagawa nila araw-araw. Panatilihin ninyo ang aming closeness kahit malayo kami sa isa't isa, at bigyan ninyo kami ng mga oportunidad na magkakasama at mag-enjoy sa presence ng isa't isa. Ngayon naman, Panginoong Diyos, nais namin kayong makipag-ugnayan tungkol sa aming mga kalusugan na nagiging foundation para sa lahat ng mga ginagawa namin araw-araw. Salamat sa inyo na hanggang ngayon ay binibigyan pa ninyo kami ng lakas na makagawa ng aming mga trabaho, ng kakayahan na maglakad at makagalaw ng malaya, at ng mga mata, tenga, at lahat ng mga body parts na gumagana ng maayos. Maraming salamat sa inyo na kahit minsan ay nakakaranas kami ng mga minor sakit, hindi pa ninyo kami binibigyan ng mga malaking health problem na makakasira sa aming kakayahan na mag-function normally sa buhay. Hinihingi namin sa inyo, Panginoong Diyos, na patuloy ninyo naming protektahan ang aming mga katawan mula sa lahat ng mga sakit na kumakalat ngayon sa mundo. Protektahan ninyo kami mula sa cancer, sa diabetes, sa high blood pressure, sa heart disease, at sa lahat ng mga sakit na nakakagawa ng malaking problema sa mga buhay ng mga tao. Bigyan ninyo kami ng disiplin na kumain ng mga pagkaing nakakabuti sa aming kalusugan, na mag-exercise regularly para manatiling strong ang aming mga katawan, at na magkaroon ng adequate rest para ma-recharge ang aming mga energy. Para sa mga kasama namin na may mga kalusugang problema ngayon, hinihingi namin sa inyo na pagaling ninyo sila. Para sa mga may cancer na nagsasagawa ng chemotherapy o radiation, bigyan ninyo sila ng strength na makayanan ang treatment at gawing effective ang mga gamot na ginagamit sa kanila. Para sa mga may diabetes, gabayan ninyo sila sa tamang diet at medication na makakakontrol sa kanilang blood sugar. Para sa mga may high blood pressure, heart problem o kidney problem, bigyan ninyo sila ng access sa mga magagaling na doktor, sa mga affordable na gamot, at sa mga lifestyle change na makakabuti sa kanilang kondisyon. Ngayon naman, Panginoong Diyos, nais namin kayong makipag-ugnayan para sa mga taong nangangailangan ng spiritual liberation at freedom mula sa mga bagay na nakakabind sa kanila. Maraming mga tao ngayon, Panginoon, ang natrap sa mga addiction na nakakasira sa kanilang mga buhay at sa mga buhay ng kanilang mga pamilya. May mga taong na-addict sa drugs, sa alcohol, sa gambling, sa pornography, sa social media, at sa marami pang mga bagay na unti-unting kumukuha sa kanilang freedom at sa kanilang connection sa inyo. Hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo ng special grace ang mga taong ito na makawala sa mga addiction na bumabaon sa kanila. Bigyan ninyo sila ng revelation tungkol sa mga damage na ginagawa ng mga addiction na ito sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga relasyon, at sa kanilang spiritual life. Bigyan ninyo sila ng strength na makawala sa mga temptation na nakaka-trigger sa kanilang mga addiction, ng wisdom na hanapin ng tamang tulong mula sa mga counselor, therapist o support group na makakatulong sa kanila,
at ng determination na magpatuloy sa recovery process kahit mahirap at matagal. Para sa mga taong na-trap din sa mga mental health issues tulad ng depression, anxiety, PTSD, at iba pang mga kondisyon na nakaka-affect sa kanilang emotional at mental well-being, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng healing, ng peace, at ng hope na makakaya nila ang mga challenges na kinakaharap nila. Bigyan ninyo sila ng access sa mga professional help na kailangan nila, sa mga medication na makakatulong sa kanila, at sa mga support system na magbibigay sa kanila ng encouragement at understanding. Hinihingi din namin sa inyo na bigyan ninyo ng special protection ang mga batang nagiging vulnerable sa mga masasamang influence sa internet, sa school at sa community. Protektahan ninyo sila mula sa mga online predator, mula sa cyberbullying, mula sa mga content na inappropriate para sa kanilang edad, at mula sa mga peer pressure na maaaring magdala sa kanila sa wrong direction. Ngayon naman, Panginoong Diyos, nais namin kayong makipag-ugnayan tungkol sa mga specific situation na kinakaharap ng mga tao sa aming community at sa buong mundo. Para sa mga taong nawalan ng trabaho dahil sa economic problems o dahil sa mga restructuring sa kanilang mga companies, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng bagong mga oportunidad na mas maganda pa kaysa sa mga dating trabaho nila. Bigyan ninyo sila ng financial provision habang naghahanap sila ng bagong trabaho, ng confidence na mag-apply sa mga positions na bagay sa kanilang mga skills, at ng favor sa mata ng mga employer na magiging instrumental sa kanilang pagiging hired. Para sa mga estudyanteng nahihirapan sa kanilang mga pag-aaral, lalo na sa mga nag-online class dahil sa pandemic, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng focus, ng motivation, at ng kakayahan na maunawaan ang mga lessons na natutuhan nila. Para sa mga teacher na nagtuturo sa gitna ng mga challenges ng bagong educational setup, bigyan ninyo sila ng patience, ng creativity sa paggawa ng mga lesson plan, at ng energy na magtuloy sa kabila ng mga difficulties. Para sa mga business owner na nahirapan dahil sa economic impact ng mga crisis, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng wisdom na ma-adapt ang kanilang mga business model sa bagong reality ng financial breakthrough na makakapag-sustain sa kanilang mga operations at ng mga customer na magbibigay sa kanilang business ng steady income. Para sa mga healthcare worker na patuloy na nagsasakripisyo para sa kalusugan ng maraming tao, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng lakas na magpatuloy sa kanilang mga tungkulin, ng protection mula sa mga sakit na nakakahawa, at ng appreciation mula sa mga taong nagiging recipient ng kanilang care. Para sa mga senior citizen na nagiging lonely dahil sa isolation at sa mga restrictions, bigyan ninyo sila ng connection sa kanilang mga pamilya at kaibigan, ng access sa mga healthcare service na kailangan nila, at ng peace na makakayanan nila ang mga challenges ng pagtanda. Para sa mga single parent na nag-struggle na mag-provide sa kanilang mga anak habang gumagawa din ng papel ng both mother at father, bigyan ninyo sila ng supernatural strength, ng financial provision na sasapat sa lahat ng mga pangangailangan ng kanilang pamilya at ang support system na makakatulong sa kanila sa parenting responsibilities. Ngayon naman, Panginoong Diyos, nais namin kayong makipag-ugnayan para sa aming bansa at para sa mga leader na inilagay ninyo sa posisyon ng authority. Hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo ng wisdom ang aming mga elected official na makagawa ng mga desisyon na makakabuti sa lahat ng mamamayan. Bigyan ninyo sila ng puso ng service na mag-prioritize sa welfare ng mga tao kaysa sa personal interest, ng integrity na maging honest sa lahat ng kanilang mga transactions, at ng courage na gumawa ng mga mahihirap na desisyon na kinakailangan para sa long-term benefit ng bansa. Hinihingi din namin sa inyo
Nabigyan ninyo ng guidance ang mga leader sa education, sa healthcare, sa business sector, at sa lahat ng mga area ng society na may direct impact sa mga buhay ng mga tao. Protektahan ninyo ang aming bansa mula sa corruption, mula sa mga criminal activities, mula sa terrorism, at mula sa lahat ng mga threats na makakasama sa peace at progress ng aming nation. Para sa aming mga pastor, priest at spiritual leader na nagtuturo sa mga simbahan at sa iba't ibang ministry, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng fresh revelation mula sa inyong salita, ng anointing na mag-preach ng mga message na mag-transform sa mga buhay ng mga tao, at ng protection mula sa mga spiritual attack na target sa mga taong nagseserbisyo sa inyo. Bigyan ninyo din sila ng unity sa pagitan ng mga denomination upang mas maging effective ang church sa pagpapakita ng inyong pagmamahal sa mundo. Para sa mga missionary na nasa ibang bansa na nagsashare ng gospel, bigyan ninyo sila ng protection, ng provision at ng favor sa mga lugar na pinupuntahan nila. Buksan ninyo ang mga puso ng mga taong nakakarinig ng message na dala nila at gamitin ninyo sila na maging instrument ng spiritual revival sa mga lugar na hindi pa nababago ng gospel. Ngayon naman, Panginoong Diyos, para sa mga non-believer na nanonood ng video na ito ngayong umaga, hinihingi namin sa inyo na buksan ninyo ang kanilang mga puso sa truth ng gospel. Bigyan ninyo sila ng revelation tungkol sa pagmamahal ninyo para sa kanila, sa sacrifice ni Jesus para sa kanilang mga kasalanan, at sa eternal life na available para sa lahat ng tumatanggap sa si Jesus bilang Savior. Alisin ninyo ang lahat ng mga intellectual barrier, emotional barrier at spiritual barrier na pumipigil sa kanila na makita ang truth. Magpadala ninyo ng mga taong magiging instrument ninyo para mapalapit sila sa inyo at bigyan ninyo sila ng mga experience na magpapatunay sa kanila na kayo ay totoo at na nag-care kayo sa kanilang mga buhay. Para sa aming community dito sa channel na ito, salamat sa inyo sa lahat ng mga taong sumusubaybay sa aming mga video na nag-share ng kanilang mga testimonya, na nagko-comment ng kanilang mga prayer request, at na nagiging active sa aming online fellowship. Hinihingi namin sa inyo na patuloy ninyo kaming pagpalain ng content na magbibigay ng encouragement sa mga taong nanonood, na magtuturo sa kanila tungkol sa inyong mga paraan at na magdadala sa kanila ng practical wisdom na magagamit nila sa kanilang daily life. Bigyan ninyo din kami ng technical capability na ma-reach namin ang mas maraming tao pa na nangangailangan ng spiritual guidance at ng pag-asa. Ngayon naman, Panginoong Diyos, nais namin kayong makipag-ugnayan tungkol sa mga practical aspect ng aming mga buhay na connected sa aming financial situation at sa aming mga work responsibilities. Salamat sa inyo sa lahat ng mga trabahong binigay ninyo sa amin na nagbibigay sa amin ng income na kinakailangan namin para sa aming mga family at para sa aming mga personal needs. Salamat sa mga employer na naging mabait sa amin, sa mga co-worker na nagiging kasama namin araw-araw, at sa mga client o customer na nagiging source ng income para sa aming mga business. Hinihingi namin sa inyo, Panginoong Diyos, na bigyan ninyo kami ng wisdom sa pag-manage ng aming mga finances. Turuan ninyo kami kung paano mag-budget ng maayos para masiguro na lahat ng aming mga priority ay natatakpan, kung paano mag-save para sa mga emergency at para sa future plans ng aming pamilya, at kung paano mag-invest ng aming pera sa mga bagay na magbibigay ng return at magsisecure sa aming financial future. Protektahan ninyo kami mula sa mga financial scam, mula sa mga bad investment decision, at mula sa mga unnecessary expense na makakaubos sa aming savings. Hinihingi din namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng promotion sa aming mga trabaho, ng mga raise na makakatulong sa amin na makamtan ang financial goals namin, at ng mga opportunity na mag-expand ng aming skills at expertise. Para sa mga may sariling business, bigyan ninyo sila ng mga bagong client,
ng mga profitable project, ng mga partnership na magbibigay ng mutual benefit at ng mga innovation na magpapadali sa kanilang operations. Para sa mga taong walang trabaho, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng job interview sa mga companies na bagay sa kanilang qualifications, ng confidence na makagawa ng magandang impression sa mga employer at ng favor na magiging basis ng kanilang pagiging hired. Para sa mga fresh graduate na bagong tapos sa college, bigyan ninyo sila ng entry-level position na magbibigay sa kanila ng valuable work experience at ng foundation para sa kanilang career growth. Hinihingi din namin sa inyo na turuan ninyo kami kung paano maging generous sa mga taong nangangailangan ng hindi nagiging irresponsible sa aming mga sariling financial obligation. Bigyan ninyo kami ng heart na mag-share sa mga ministry na gumagawa ng mabuting gawain, sa mga charity na tumutulong sa mga mahihirap at sa mga individual na dumadaan sa financial crisis. Turuan ninyo kami na ang true wealth ay hindi measured sa dami ng pera na nasa bank account namin, kundi sa dami ng mga taong natutulungan namin at sa impact na ginagawa namin sa mundo. Para sa mga may debt na nakaka-stress sa kanila, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng financial breakthrough na makakapag-pay off sa kanilang mga obligation ng wisdom na makagawa ng payment plan na reasonable at sustainable, at ng discipline na hindi mag-incur ng additional debt habang nire-resolve pa nila ang mga existing debt nila. Ngayon naman, Panginoong Diyos, nais namin kayong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga prophetic declaration para sa araw na ito at para sa mga susunod na araw ng aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, dinedeclare namin na ang araw na ito ay araw ng breakthrough para sa lahat ng nanonood ng video na ito. Dinedeclare namin na mga closed door na matagal nang nakalak ay magbubukas ngayong araw para sa mga taong naghihintay ng opportunity. Dinedeclare namin na mga financial provision na kinakailangan para sa mga urgent need ay darating sa mga taong may pananampalataya. Tulad ng sinabi ninyo sa Isaiah 43:19, "Narito, ako'y gumagawa ng bagong bagay, ngayon ay sisikat, hindi ba ganinyo makikilala? Oo, gagawa ako ng daan sa ilang at ng mga ilog sa tuyong lupa." Dinideclare namin na ginagawa ninyo ang mga bagong bagay sa aming mga buhay ngayong araw. Ginagawa ninyo ang mga daan sa mga lugar na akala namin ay walang paraan. At ginagawa ninyo ang mga river of blessing sa mga area ng aming buhay na dry at walang buhay. Sa Habakuk 2:3, sinabi ninyo, "Sapagkat ang pangitain ay sa takdang panahon pa at nagsasalita tungkol sa wakas, at hindi magsisinungaling, bagaman nagluluwat, hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magluluwat." Dinideclare namin na lahat ng mga pangako ninyo sa aming mga buhay ay natutupad ngayong season, na lahat ng mga prophecy na nabigay sa amin ay nagiging reality, at na lahat ng mga pangarap na inilagay ninyo sa aming mga puso ay nagiging manifestation sa natural realm. Sa Deuteronomio 28:3, "Nangako kayo at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi sa ibaba, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoong inyong Diyos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, na ingatan at gawin." Dinideclare namin na ginagawa ninyo kaming mga leader sa mga field na inilagay ninyo sa amin, na ginagawa ninyo kaming mga taong nasa top at hindi sa bottom, at na ginagawa ninyo kaming mga taong nangunguna at hindi sumusunod lamang. Sa Juan 10:10, sinabi ni Jesus, "Ang magnanakaw ay hindi dumarating kundi upang magnakaw at pumatay at sumira. Ako'y naparito upang magkaroon sila ng buhay at upang magkaroon nila nito ng sagana." Dinedeclare namin na ginagawa ninyo ang aming mga buhay na sagana sa lahat ng mga aspeto,
na ginagawa ninyo kaming mga taong may abundant life sa spiritual, emotional, physical, relational at financial areas. Sa 2 Corinto 9:8, nangako din kayo at makapagbibigay ang Diyos sa inyo ng sagana sa lahat ng biyaya upang sa lahat ng panahon na magkaroon kayo ng lahat na kasarapan sa lahat ng bagay, kayo'y magsisigana sa lahat ng mabuting gawa. Idaw dinedeclare namin na binibigyan ninyo kami ng superabundant grace na sapat sa lahat ng mga kinakailangan namin, na nagiging generous kami sa mga taong nangangailangan at na nagiging channel kami ng inyong blessings sa maraming tao. Sa Malakias 3:10, nangako ninyo, dalhin ninyo ang buong ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukan ninyo ako rito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibububo ko sa inyo ang pagpapala na hindi ninyo makakaya. Dinideclare namin na binubuksan ninyo ang mga window of heaven sa aming mga buhay at binubububu ninyo ang mga blessing na hindi namin makakaya, na nagiging overflow ang lahat ng mga provision ninyo sa amin. Sa Jeremias 1:12, sinabi ninyo, at sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang inyong nakita, sapagkat ako'y nagsasabantay sa aking salita upang ganapin ko. Dinideclare namin na sinasabantayan ninyo ang lahat ng mga salita na binanggit ninyo tungkol sa aming mga buhay at ginagawa ninyo ang lahat ng mga ito na mangyari sa tamang panahon. Sa awit 23:1, sinabi ninyo, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Dinedeclare namin na hindi kami magkukulang sa anumang bagay na kinakailangan namin, na palaging may enough at more than enough para sa lahat ng aming needs, wants at desires na aligned sa inyong kalooban. Sa Roma 8:37, sinabi din ninyo, sa kabila, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit tayong nangagtagumpay sa pamamagitan niya na minahal tayo. Dinedeclare namin na hindi lamang nangagtagumpay sa lahat ng mga challenges na dumadaan sa aming mga buhay, kundi mas higit pa sa tagumpay na ginagawa ninyo kaming mga conqueror at hindi victims ng circumstances. Sa Filipos 4:19, nangako ninyo at tutuparin ng aking Diyos ang lahat ninyong pangangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Dinedeclare namin na tinutupad ninyo ang lahat ng aming mga pangangailangan, hindi based sa aming limited resources kundi based sa inyong unlimited riches sa glory na walang scarcity sa kingdom ninyo. Dinedeclare din namin na ang aming mga identity ay nakabase sa kung ano ang sinasabi ninyo tungkol sa amin at hindi sa kung ano ang sinasabi ng mundo. Dinedeclare namin na kami ay mga anak ng hari, na kami ay chosen generation, royal priesthood, holy nation at peculiar people na inilagay ninyo dito para ipakita ang inyong mga praises. Dinedeclare namin na kami ay more than conqueror, na kami ay fearfully and wonderfully made, na kami ay apple of God's eye, at na kami ay beloved children na minamahal ninyo ng walang kondisyon. Ngayon naman, Panginoong Diyos, sa pag-e-encounter na ito ng araw na ito, nais namin kayong magpasalamat ulit sa lahat ng mga biyayang nakamtan namin simula nang magising kami hanggang sa kasalukuyang oras na ito. Salamat sa mga taong nakasalubong namin na naging blessing sa aming araw, sa mga good news na narinig namin na nagbigay sa amin ng encouragement, sa mga problema na hindi dumating sa amin dahil sa inyong protection, at sa lahat ng mga small miracle na nangyari na madalas naming hindi napapansin pero ginawa ninyo para gawing mas maganda ang aming araw. Salamat sa mga teknolohiyang ginagamit namin ngayon na nagbibigay daan para makausap namin kayo sa pamamagitan ng video na ito, sa internet connection na nagbibigay sa amin ng access sa spiritual content, sa mga cellphone at computer na nagko-connect sa amin sa mga tao na naging blessing sa aming mga buhay, at sa lahat ng mga innovation na ginagawa ninyo para mas maging convenient ang aming daily living.
Ngayong hapon, Panginoong Diyos, habang tuloy naming ginagawa ang aming mga daily activities, hinihingi namin sa inyo na makasama namin kayo sa lahat ng mga ginagawa namin. Sa trabaho na papasukan namin, gawing ninyo kami mga productive employee na magiging blessing sa company at sa mga kasama namin. Sa mga meeting na a-attendan namin, bigyan ninyo kami ng wisdom na makagawa ng mga valuable contribution. Sa mga project na gagawin namin, bigyan ninyo kami ng creativity at excellence na magiging testimony ng aming faith sa inyo. Sa mga conversation na makakausap namin, gawing ninyo kami mga channel ng positivity, ng encouragement at ng hope. Sa mga desisyon na gagawin namin, gabayan ninyo kami na piliin ang mga opsyon na aligned sa inyong kalooban at makakabuti sa long term. Sa mga challenges na maaaring ma-encounter namin, bigyan ninyo kami ng perspective na makita ang mga ito bilang opportunity para lumago at para magtestimony ng inyong faithfulness. Sa mga pagkain kakain namin, pagpalain ninyo ang lahat upang maging source ng nutrition at energy para sa aming mga katawan. Sa mga relationship na makikipag-interact namin, gawing ninyo ang aming mga salita at gawa na maging instrument ng healing, ng reconciliation at ng love. Sa mga financial transaction na gagawin namin, protektahan ninyo kami mula sa mga fraud, mula sa mga bad deal at mula sa mga unnecessary expense. Ngayong gabi, habang nagre-reflect kami sa mga nangyari sa buong araw, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng grateful heart para sa lahat ng mga blessing na natanggap namin, ng forgiving heart para sa mga taong nakasakit sa amin o nakaabala sa amin, at ng peaceful heart na makakatulog ng mahimbing dahil alam naming nasa kontrol ninyo ang lahat. Sa mga susunod na araw, linggo at buwan, hinihingi namin sa inyo na patuloy ninyo kaming gabayan sa mga path na inilagay ninyo para sa amin. Bigyan ninyo kami ng clear direction sa mga major decision na kailangan naming gawin, ng courage na mag-step out of our comfort zone kapag kailangan naming gawin ang mga bagay na nakakatakot pero makakabuti sa amin, at ng perseverance na mag-pursue ng mga dream at calling na inilagay ninyo sa aming mga puso. Hinihingi din namin sa inyo na panatilihin ninyo ang aming passion para sa inyo, ang aming desire na maging close sa inyo, at ang aming commitment na gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa inyong puso. Huwag ninyong hayaan na maging complacent kami sa aming spiritual life, na maging satisfied kami sa current level ng aming relationship sa inyo, at na maging satisfied kami sa current level ng aming spiritual maturity. Gawing ninyo kaming mga taong handyang mag-sacrifice para sa inyong kingdom, na handyang mag-give ng aming time, talent at treasure para sa mga ministry na close sa inyong puso, at na handaying mag-step up sa leadership role kapag kailangan ninyo ng mga taong gagawa ng impact sa mundo. Gawing ninyo din kaming mga prayer warrior na intercessor para sa mga taong nangangailangan ng breakthrough, mga evangelist na mag-share ng good news sa mga taong hindi pa nakakakila sa inyo, at mga disciples na magtuturo sa ibang tao tungkol sa mga truth na matutuhan namin mula sa inyo. Sa huli, Panginoong Diyos, ang aming ultimate request ay na lagi ninyong kasama ang lahat ng nanonood ng video na ito. Bigyan ninyo sila ng peace na lampas sa human understanding, ng joy na hindi maa-affect ng mga circumstances, ng hope na hindi matitinag kahit dumaan ng mga storm, at ng love na mag-overflow sa mga taong nakakasalamuha nila araw-araw. Gawing sila mga living testimony ng inyong goodness, ng inyong faithfulness at ng inyong power na mag-transform ng mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Savior, Redeemer at Lord, kami ay nagpupuri sa inyo, namamahagi ng biyaya ninyo at sumusuko sa inyong kalooban para sa aming mga buhay. Amen at salamat, Panginoong Diyos. Bago tayo mag-end, nais kong anyayahan ang lahat ng nanonood na mag-comment sa ibaba kung nakatulong sa inyo ang panalangin ito ngayong umaga.
Ibahagi ninyo sa amin ang mga specific na healing ninyo para ma-include namin sa mga susunod naming panalangin. Mag-subscribe din kayo sa channel para ma-notified kayo sa mga bagong video na mag-upload kami na magbibigay sa inyo ng daily spiritual nourishment. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa buong araw na ito. Makakasama ninyo sana siya sa lahat ng mga ginagawa ninyo at maging source sana kayo ng biyaya sa mga taong makakasalamuhan ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at laging tandaan na minamahal kayo ng Diyos nang higit pa sa inyong maiisip. Amen.